Ako yung old school. Sa simula pa, ang ginawa ng Diyos ang pamilya, gusto niya itong masaya. Imagine na lang nyo, nagkukwento lang po ako. Sa simula pa, nang ginawa ng Diyos ang pamilya, gusto niya masaya. No? Kaya nung ginawa niya yung pamilya, gumawa muna siya ng mga tao sa mundo. Dalawa lang yun, si Eva at Adan. Meron siyang mga, basta imagine nyo lang meron siyang nilalang. No? Kasi lahat ay nilalang ng Diyos. Halaman, hayop, langit, lupa, lahat ay nilalang ng Diyos. At ang unang nilalang niya, pagkatapos ay ang lalaki. Sinabi niya sa Genesis 1:27, hindi mainam para sa isang tao ang mag-isa. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Ito, ang asawa natin hindi katulong. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya habang nahihimbing ang lalaki, kinuha ng Panginoon ang isang tadyang, pinaghilom niya ito at ginawa niya itong babae. Sa wakas, ang sabi ng lalaki, ito ay laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag dito. Kaya naman, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sasama siya sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalin ng tao. Amen? Amen. So, nagkukwentuhan lang po tayo. Ito po ating kwentuhan na ito. Nagsimula ng Genesis. No? Sinabi rin sa Genesis 1:27. Ang sabi, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Yan. So, lahat pala tayo dito maganda. Lahat tayo dito pogi. Kasi, ang kamukha natin ay ang Diyos. Tingnan niyo po yung asawa niyo. Kawangis ba siya ng Diyos? Yan. Yan. No? So, tingnan niyo yung asawa niyo. Kawangis ba siya ng Diyos? Kayo ba ay aksidenteng naging maging asawa? Aksidente ba kayo naging maging asawa? Hindi. Kasi, kayo sa simula pa, ito ang plano ng Diyos sa inyo. No? Kahit nasabihin niyo pa na galing sa norte ang isa, galing sa south ang isa. Kung ang plano ng Diyos ay pagsamahin kayo, walang hindi makapangyayari sa Diyos. Kaya mayroong isa dyan, taga-Sambuanga, na pangasawa, taga-Pasay. Parang imposible, di ba? Pero nangyayari ito sapagkat ito ang plano ng Diyos. Amen? Amen. Tuloy tayo sa kwentuhan natin. At ikaw na lang. Ayan ang plano ng Diyos sa akin, ang asawa ko. Ako galing ako sa norte. Ang asawa ko galing, actually, south sila. Iba ang Batangas sila. Ako, Bulacan. O, di ba? Yun ang plano ng Diyos. Tapos, sa eskwelahan, hindi kami nagka-classmate. Schoolmate lang. So, parang napaka-imposible, di ba? Pero pag ang plano ng Diyos ang nasunod, walang imposible sa Diyos. Sinabi sa Lucas 1:27, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen? Amen. Yun. Hindi ko alam ito yung bro. Oo, hindi ako marunong yan eh. Ito po yung aking pamilya. So, meron po akong 4 na anak. Si Rafael, andito po si Rafael. Si Abby, nandito po. Ayan. At saka po si Angela. Si Angela, wala rito. Si Kayan din, wala rito. Si Micaela, wala rito. Sila po yung aking mga anak. So, lahat sila po, 3 couples for Christ, yung isa, singles for Christ. Next slide, please. Ayan, yun yung kinukwento ko, no? Yun yung kinukwento kanina. Hindi nga lang lumakad. So, yun nga gusto ng Diyos, naging maganda, no? Ang pamilya. Yan. In the beginning, sa simula pa, gusto ng Diyos na maging maganda ang pamilya.
Pero bakit hindi nangyari? Yan. Bakit hindi nangyari? Kasi pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan nung kinain ni Eva yung mansanas, nung tinukso sa demonyo. At nung kinain niya, nagkasala siya, pinagbabawal ang halamang iyon na kainin. Kaya mula noon, hindi na perfecto ang pamilya. Imperfect na. Dahil sa kasalanan. Yan. Napakabuti ng Diyos eh. Biro ko nga mo, mapakaganda ng pamilya. Pero pumasok lang ang kalaban. Amen? Sino kayong kalaban niyo? Ayan na. The family as an institution, sabi ko nga, is no accident in history. We have a serious attack. No? Sino ang kalaban natin? Sabi nga sa Efeso 6:12, ang mga kalaban natin ay hindi mga tao. Mga pinuno, mga may kapangyarihan ng kadiliman ng sanlibutan ito. No? Mga may kapangyarihan ng kadiliman sa libuto. Mga hukbo ng espiritual na panghimpapawid. Kala nyo, mga Air Force, ano? Mga hukbong espiritual ng panghimpapawid. Sinabi yan sa Efeso 6:12. Kaya yung demonyo, the family is always being attacked by the devil. No? Ang devil parang ganito. The devil is like a prowling lion, ready to devour. Basta nakakita ng butas yan, papasok yan. Tapos, sisirain yan. Ang ano sisirain? Pamilya. Pag-aawayin ng mag-asawa, napakahirap talaga. Mag-aaway ka ng magdamag, gigising ka, pag-gising mo, nag-aaway pa kayo. Ito ang pinakamahirap. Pero pag nalusutan niyo po ito, nakaraos na kayo, napakasaya po. Kasi hindi tumitigil ang demonyo hanggang hindi niya nasisira ang pamilya. Pero pag matatag na ang Kristiyanong pamilya, hindi niya na masisira. Amen? Amen. So, tignan natin kung kayo ay natutulog pa o gising na, no? Ang Kristiyanong pamilya ay masayang tunay. Yan. Kasi malalaman natin kung yung mga inaantok dyan. Next slide na. Yan. The family is imperfect yet beautiful gift from God. Alam niyo po, yung traditional na definition ng family is being challenged. Bakit po? Ano ba ibig sabihin ng being challenged? Yung po mag-asawa, isang lalaki, isang babae. Di ba? Yan ang mag-asawa. Ngayon po, meron ng same-sex marriage. Lalaki, ikinakasal na sa kapwa lalaki. Babae, kinakasal na sa kapwa babae. Ang Pilipinas lang at ang Vatican, ang siyang dalawang bansa na walang ganun. Pilipinas at Vatican. Kasi, yung kina-challenge nila yung institution, no? Di ba nga sabi ko nga, sinisira ng demonyo. Sa ibang bansa, merong same-sex marriage. At sa ibang bansa, merong divorce. Di ba sa Pilipinas, walang divorce? Wala. At ito pang isa, sa ibang bansa, legal ang abortion. Noong bago pa lang kami sa Couples for Christ, hindi pa bago, kami po ay naisasama sa mission sa China. Wala pa po nung pandemya. Noong nag-mission po kami, 2 beses po kami nakapunta sa Guangzhou o Guangzhou, kung saan nag-evangelize kami ron. 3 couple kami. Kung nakikilala niyo si Brother Joel Santos, si Voltaire, kasama rin namin. No? So, doon kami nag-evangelize sa China. Meron doong isang nurse na ang kanyang amo ay doktor na abortionist. Sabi niya, every day, babies are thrown in garbage can in China. Uulitin ko ha. Every day, babies are thrown in garbage can in China. Why? Because of abortion. There's a 2-child policy. Pag tumatlo ka, if you are a government employee at tumatlo ka, pag hindi mo nilaglag yung pangatlo mong anak, ano mangyayari? Kukunin ng gobyerno ang 1 taon mong salary, paano ka mabubuhay? So, sila naman, dahil legal ang abortion,
They kept on aborting the babies. Hindi nila alam na kasalanan. Dahil nag-evangelize kami sa China, pangalawang balik namin sa China, umiiyak yung nurse. Pero, sasaya dahil nag-resign siya sa trabaho niya at humanap siya ng ibang trabaho. Ito yung nagagawa ng evangelization na ipaliwanag namin na kasalanan ang mag-abort. Hindi alam sa China. Maraming atheists, marami doon tinatawag na Buddhists. Lahat sila, hindi nila alam. Kaya minsan, napakabuti na pumunta sa ibang bansa at mag-evangelize. Kaya lang po, kamukha nun sa Beijing, nagpunta kami, the Communist Party, pag nahuli ka doon, ikukulong ka. Ikukulong ka at hindi ka na makakauwi sa Pilipinas. Pumunta rin po kami sa Beijing. Alas 11:45 ng madaling araw, kinato kami at hiningi po yung passport namin. Bakit namin bibigay ang passport namin? Hindi na kami makakauwi. Pero wala kami magawa. Binigay namin yung passport namin. 11:45 ng gabi. Alas 3 na madaling araw, sinuli ang passport. Hindi raw kami terrorist. God is good. All the time. Talagang God is good. Kung hindi, wala na ako sa Pilipinas. Yun po yung mga ginagawa namin ng araw. Hindi po alam ng ibang anak namin na gano'n. Kami po ay nakikipagsapalaran magsalita ng salita ng Diyos sa ibang bansa para lang makapag-evangelize at mabago yung mga tao. Kaya natutuwa ako sa malakas na Kristiyanong pamilya. Hindi po natin kinakailangan malakas na pamilya, malakas na Kristiyanong pamilya. Ang Kristiyanong pamilya Ay masayang tunay. Amen. Tuloy. Yan. Ang sabi ni Pope Francis sa Amoris Laetitia, sa Tagalog ay ganito, nagpapasalamat ako sa mga pamilya na ginagawa nilang kahit na sila ay hindi perfectong pamilya, sila ay namumuhay sa pagmamahal. Pinupuno na lang, yung panawagan sa kanila ay gumaganap sila. Sa synod reflection, ano po ay synodality ko, ano? Pag sinabing synod, yung sama-sama, di ba? Yung synod, yung tutulungan, nag-accompaniment, synod yun eh. So, kahit daw, wala raw stereotype na ideal family, lahat daw ng pamilya nagkakaroon ng problema. At itong problema na ito, kahit na mayroong problema ang mga Pilipino, ang mga tao, masaya pa rin sila. Di ba? Sabi nila, their joys, hopes, and problems. Pero sila, kahit na umaabot sila ng problema, masasaya pa rin sila. Ganyan po yung mga Pilipino. Ang dami natin pagsubok, pero kahit na marami tayong pagsubok, masasaya pa rin tayong gumaganap. We are an imperfect family, but we are perfect in the eyes of God. Amen? Next slide, please. Yan. Ano ba ang plano ng Diyos sa pamilya? Meron po ba diyang gustong sumagot kung ano ang plano ng Diyos sa pamilya? Brother 1-1, ano sa tingin mo ang plano ng Diyos sa pamilya? Ang plano po ng Diyos sa pamilya ay bigyan ng magandang buhay ang pamilya. Amen. Amen. Palakpakan natin si Brother 1. Sinabi po sa Jeremias 29:11-13, ang sabi ng Panginoon ay ganito, ako lamang ang makakaalam ng mga panukala is plano, ng mga panukalang inihanda ko para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. At kung mangyari mang ito, kayo ay lalapit, tatawag, dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin mo at masusumpungan ko kung buong puso niyo ako hahanapin. So kung tayo pala ay may hinihiling sa Diyos, meron tayong pinagdasal, buong puso natin ipagdasal, buong puso natin hanapin ng Diyos sapagkat siya lang ang nakakaalam
ng mga panukalang inihanda niya para sa atin. Amen? Jeremias 29:11-13. Next slide. Huwag muna. So ano itong mga plano ito? Ang plano ng Diyos, unang-una, no? The family is intended, no? For transmission of life. Ano ba ibig sabihin ng transmission of life? Ang mga babae, mabubuntis at manganganak at sila ay magkakaroon ng supling. At itong supling ito ay palalakihin sa pamamahal. Tingnan mo, next slide please. Ayan, magbubuntis, supling. Intended, the family for the transmission of life. Kaya nga dito, napakaganda nito. Bakit? Ang pamilya, kapag ito ay lumago, dumami ang anak, no? Kahit na gano'n kahirap ang buhay, kapag pinalaki mo ang bata ng pagmamahal, no? Yan ang batang yan, paglaki niyan, mamahalin ka rin yan. Because love begets love. Kaya nga akong tatay ko, nung nabubuhay ang tatay ko, naalala ko, lahat ng suporta binibigay sa akin, naiiyak ako. Kasi mahal na mahal ako ng tatay ko. Sabi ko, pag ako nagkaanak, gagawin ko rin sa anak ko. Kung anong ginawa ng tatay ko, kahit anong mangyari, tutulungan ko ang anak ko. Dahil nangyari sa akin, kapag lumapit ako sa tatay ko, lahat oo, walang hindi. Kahit imposible, pati pag-aaral ko, ayaw ko na mag-aaral, nahihirapan ako dahil. Huwag ka mag-alala, magpahinga ka. Pagkatapos, tutulungan kita. Isang araw, nakita ko, naka-enroll na ako. Saan mo kayo i-enroll? Dentistry pa rin. Bakit? Gusto ko maging dentista ka, sabi ng tatay ko. Ang gusto ko ng araw, hindi dentista. Gusto ko siklista. Kasi ako, laman ako ng kalye. Bumabiyahe ako. Mula sa Ildefonso hanggang Gaban, gabi, Kabanatuan. Ginagawa ko yun. Nasa initan ako. Gusto ko maging cyclist. Kaya lang, hindi ako naging siklista. Naging isang dentista. Amen? Sinunod ko yung gusto ng tatay ko. Naging dentista ako. Pag naalala ng tatay ko, lumutulong ako. Mahal naman ako ng tatay ko. Mahal din ako ng nanay ko. Pero yung pinaglaman ng tatay ko sa akin yung pagmamahal. Sabi ko, gagawin ko sa anak ko to. Tutulong ako sa anak ko hanggang sa tumo ng hitna ko. Kasi pinadama sa akin ng tatay ko yung pagmamahal niya. Amen? Amen! Diba? Ganun lang sabi ng Panginoon, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak. Diba? Inalay niya. Kahit inalay ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil yun ang gusto ng kanyang ama. Kaya tayo, mga kapatid dito, mahalin natin ang ating mga magulang. Sapagkat ito ang ating kayamanan. Hindi po pera kayamanan. Hindi. Ang pera nawawala. Pero ang magulang, pag nawala ang sakit, patuloy natin mahalin ang ating magulang. Ang Kristiyanong pamilya Ay masayang tunay. yan, isang pa kayo. Lala ko, tulog na kayo. So pagkatapos ng God has intended the family to be for the transmission of life, anong susunod doon? The family is a place for teaching children and training leaders. Next slide, please. Ayan. The family is a place for training children, or for teaching children and training leaders. Sinabi po sa Efesos 6:2, mga anak, igalang niyo ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang unang utos na may kalakip ng pangako. Ano ang pangako? Lalawi at giginhawa ang buhay mo sa lupa. Amen? Amen. Kaya nga, pag minahal mo yung magulang mo, yung tatay ko namatay, 91. Nanay ko, 92. Ang nanay ng tatay ko namatay, 97. Ang kapatid ng tatay ko, 98, buhay pa.
Nung 90 years old namatay ang asawa, nag-asawa pa. Kaya siya ngayon ay 98 years old, buhay sa Zambales. Nag-celebrate siya ng birthday. Anong month yun, Mina? Ha? February, nagpunta ako sa Zambales. Oh, 98 years old. At nag-speech pa. Very articulate, napakatalinong tao. Kasi siya yung superintendent ng Department of Education at naging director. Kaya nga sabi ko, yung talino nun, nakuha ko lang kahit konti. Magpapasalamat ako sa Diyos. Pakatalino talaga. Sabi ko nga, ang buhay sa mundo, nakikiraan lang tayo. Ngayon, nandito ka. Kaya habang buhay ka, gumawa ka na ng maganda. Pag wala ka na, ang maaalala lang sa iyo ay yung legasiya mo. Sapagkat ang legasiya mo, kahit wala ka na, naku, naalala ko isang araw, sumakay ako ng jeep. Sabi nga ng misis ko, sabi nga, ang pasahe 16 pesos, pero ginawa ko ng 20. Bakit? Ang mahal ng gasolina. Nakawa ko sa jeep ng driver, sabi ng misis ko. Sumakay naman din ako ng jeep. Binayad ko 20. Sabi, muna ako suklian. Ganun ba? Sabi nung katabi ko, ako walang pamasahe. O sige, bibayad na kita. Binayad ko yung katabi ko. Yung nasa harapan jeep, sabi, Dr. Trinidad. Paano ko nakilala? Naalala kita. Binunutan mo yung asawa ko. Walang bayad. Naku, Diyos ko. Sabi ko, totoo ba yan? Opo. O sige, sige. Gusto mo, bayaran din kita. Kaya ang buhay sa mundo, talagang napaka-mysterious sa buhay. Kung anong gagawin mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kaya nga sabi ko, ang pinakagusto ko ito, loving thy neighbor, inunahan na ako ng engineer eh. Kaya kung itok yung loving thy neighbor na yan, pati yung Samaritano na yan, na nabugbog na yan, na tuwan-tuwa ako dyan sa talk na yan. Pero ito na yung talk ko eh. Kaya, no, a family is a place for training leaders. Sinabi sa Efeso sa 4, ang sabi niya, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik sa inyo ang inyong mga anak. Tandaan niyo mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik sa inyo ang inyong mga anak. Bagkus, palakihin sila ayon sa alituntunin at utos ng Diyos. Amen? Amen. Palakihin sila ayon sa alituntunin at utos ng Diyos. Alam niyo po, napakaganda talaga itong Christian Life Program na pinasok niyo. Hindi kayo nagkamali. Kasi, nung unang pumasok ko rito, ayoko. Alam mo bakit ayoko? Tanong niyo ako bakit? Bakit? Sabi ko, parang mga sirahang ulo matao ko. Patalim na rin. Kasi hindi ko gagawin yan. Oh, Diyos ko. Pero, hindi ko alam, hawak pala ako ng mikropono sa harapan. Akala ko, nung araw, hindi ako makagraduate eh. Kasi away na away kami mag-asawa. Wala kang ginawa mag-asawa kundi mag-away. Pero siya naman magkukwento mamaya dahil siya yung share. Share ko. So, next slide please. A family sa domestic church. Tayo mga ama. Tayo ang mga pare sa ating tahanan. Tayo ang magtuturo sa ating anak na bago kumain, mag-bless, sa araw ng linggo, magsimba, at tayo rin na magtuturo sa kanila na magandang halimbawa. Huwag nating hayaan na sila ay mabarkada at matuto ng mali. May pananagutan tayong mga ama because we are the priest. We are the domestic priest. At ituro din natin sa kanila yung salita ng Diyos. Alam niyo po, may kwento ako. Noong araw talaga, yung Bible niya, hindi ako nabasa niya. Hindi, ayoko niya. Sabi, panagbasa ng Bible eh, baka daw masira ang ulo. Baka daw kung ano pa mangyari. Kaya sabi ko, ba't ako magbabasa niyan? Isang araw, nanaginip ako, maliliit pa yung anak ko. Pero focus for Christ namin. Nanaginip ako. At sa akin panaginip, ang sabi ay, anak, buksan mo ang aking libro. Naku ha, nahirapan na nga ako mag-aaral eh. Kundi lang sa tatay ko, hindi nga ako nakatapos eh. Tapos bubuksan pa yung libro. Sa panaginip ko,
siguro mag-aaral na naman ako. Mamaya tulog ako. May. Nagising ako. Nanaginip na naman siguro ako. At ang sabi, anak, buksan mo ang aking libro. Nung magising ako, di ko na pinatay ang ilaw. Sabi ko, may multo. Pero hindi ako meron na ako rin tama. Sabi ko, nakakarinig na ako ng salita. Ginawa ko, binuksan ko yung ilaw. Hindi ko papatayin ko. Tulog ang misis ko. At saka yung misis ko, pag sinabihan ko, naku papansinin niya. Sabihin mo, gumagawa ka na naman ako ano. Yung misis ko ay maniwala sa akin eh, pag nagsasalita ako. Kaya sabi, nung hindi ko pinapatay yung ilaw, maya-maya, sabi ko, makakatulog na ako. Pero hindi ko pa rin nakaya na, nakatulog pa rin ako. Alas 3 alas 4. Ito na, sa pangatlong beses na panaginip. Ay talaga, kaya yung libro yun. Hinahanap ko, wala naman libro. Yung palang meron isang, ano kami ron, nilalagyan ng mga altar. Andun yung Bible. Yung Bible, inaamag. Kaming dust. Pagbukas ko sa Bible, may guhit ng lapis. Nakalagay, Hebrew chapter 4, verse 12. Kung gusto niyo po isulat niyo po. Hebrew chapter 4, verse 12. Hindi ko makalimutan, ito yung una kong nakita sa Bible. Hebrew chapter 4, verse 12. At ang sinasabi po ay ganito. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila-italim. Ito ay tumatagos sa pinag-iiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu at ng mga kasukasuan at utak sa buto. Nakapipiho, nakatataho, ng iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Lahat ay hayag at tanlad. Lahat ay hayag at lantad. At sa Diyos tayo magsusulit. Yun ang kauna-unahang verse na hindi ko malilimutan kahit patayin ako. Kasi yun ang tumimo sa utak ko. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Pero no, the Word of God, ang salita ng Diyos is alive and effective. The Word of God is alive and effective. It cuts the marrow of the bone, from the spirit to the bone. Kaya nga, walang makapagtatago sa Diyos. Lahat ay hayag at lantad at sa Diyos tayo magsusulit. Kaya kahit na anong gawin mo sa dilim, malalaman sa liwanag yan. Wala kang matatago. At ang huling hininga mo, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Kasi pag wala ka na, wala na. Kaya nga, natakot ako, nakatug ako nung nabasa ko yun. Nakatug ako. Kasi ang binabasa ko ng araw, Aliwan Comics, Wakasan. Ba't ako nagbabasa ng Bible? Wala yan. Pero pag natamaan kayo, maniwala kayo, magiging addict kayo sa Bible. Nakaka-addict yan. Kaya every day before I open my clinic, I pray, and I open one verse of the Bible. Yung sa every day yan. Meron kasi ako 365 days. And I pray. Hindi ako pwede mag-clinic na hindi ako magdadasal. Bakit? Walang biyayang pupunta sa akin. Sapagkat sa Kanya nangyayari, lahat nagmumula ang biyaya. Hindi po nagmumula sa atin ang biyaya, nagmumula sa Diyos. At ang Diyos ang tanging nagbibigay ng biyaya. Kaya lagi tayo manalangin at magpasalamat. Amen? Amen. Ang Kristiyanong pamilya ay masayang tunay. Amen. Yes, please. So bakit daw ang plano ng Diyos ay hindi nangyayari? Ang Diyos ay nawala sa sentro ng pamilya. Paano nawala? Hindi natin inumuna ang Diyos. Kaya nga sabi ko, bago ako magsimula ng trabaho sa umaga, I pray. Bago matulog sa gabi, I pray. Pero alam nyo, last weekend, na-struck ako. Kasi nung nandun kami sa Tagaytay, sabi ng misis ko, uuwi sana kayo, matutulog na kami. Sabi ng anak ko, Dad, mag-pray tayo ng rosary. Sabi ko, tinamaan ako.
Dapat sa akin manggaling yun eh. Ako ang domestic priest. Ako ang tatay. Pero yung anak kong lalaki, sinabi sa akin, Dad, sinabi sa nanay niya, mag-pray tayo ng rosary. Grabe mo. Pag nakakalimot ka na, may magpapaalala sa'yo. Kaya minsan, yung sekretary ko, si Maymay, pag nagsimula ako mag-clinic, hindi ako nag-pray. Sabi niya, Lo, hindi pa nag-pray. Kasi walang biyaya pupunta sa'yo pag hindi ka tumawag sa Diyos eh. Sa kanya na lahat, nagmumula ang biyaya. At pag nawala yun, wala na. Di ba? Sige, tingnan mo yun sa Ephesians chapter 2 verse 4. Ang sabi sa Ephesians na yun. Ay, Ephesians, Ephesians chapter 2 verse 4. Subalit, napakalaki ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig. Binuhay niya tayo kahit tayo patay pa sa ating pananampalataya. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Hindi kayo naligtas dahil sa inyong mabubuting gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang bawat isa. Kayo ay naligtas dahil sa di maliring na kagandahang loob ng Diyos. Amen? Kaya, napakalaki ng habag at napakadakila ng pag-ibig. Sobra, no? Pag naramdaman mo yung ganun, para bang mapapahiya ka na pag hindi ka nagdasal. Ang laki nga ng habag niya sa iyo eh. Lahat ng hiningi mo, binigay niya sa iyo. Ang dakila ng pag-ibig niya, kahit anong kasalanan na ginawa mo, pinatawad ka niya. Tapos hindi ka magdadasal sa kanya. Napaka-ingrata mo naman, napaka-walang kwentang tao mo. Kasi lahat ng bagay ay galing sa Kanya at nararapat lang ibalik lahat ng papuri at pasalamat sa Diyos. Kristyanong pamilya, Ay masayang tunay. wala natutulog, bawal matulog. Ang matulog, uulit-ulit ng Christian family. Next slide, please. The family is losing its importance. Bakit ba nawawala? Kasi ang pace ng mundo ngayon, masyado ng ang pacing mabilis. Nakita niyo po yung social media. Ang dami nakikita sa social media. Gulong-gulo na yung isip ng tao. Hindi ka nakapagdadasal kasi pagdating mo pala sa bahay, social media na. Matutulog ka na, social media na. Pampatulog mo, social media ka, mamadyong ka, gaganyan ka. Hindi ka na nagdasal, nakalimutan mo na mag-rosary. Bakit? Nawala na eh, importance ng prayer. Wala na. So, nandun ka na, saan? Sa social media. Di ba? Ngayon nga eh, bago mo kainin yung pagkain mo, pipicturean mo. Bakit? Apa, kung di mo pinicturean yun, isesend mo sa bread mo. Ito ang breakfast ko. Gusto nyo ba yan? Samantalang yung friend mo, wala namang pambilin ganon. Di iniingit mo pa. Ano, di ba? Tapos medyo, naglalakad ka sa, nagja-jogging ka, talagang kompleto ang attire mo, i-picture mo yan. Exercise in the morning. Tama naman yun, di ba? Tapos ang pinakamalala na social media, yung sinasabi niya kanina ni Marites, di ba? Ay, alam mo ba? Sabi gano'n, si Gento, si sister, naku, yung kanyang anak buntis. Pero wala namang asawa. Paano kaya nabuntis? Diba? Ang sama ng isip, Kaya ang buhay ng tao dapat, yung, tandaan nyo ang wisdom, sabi ng iba, Lord, give me wisdom. Ano ba yung wisdom? Wisdom is not just knowing a lot of things. Wisdom is following according to God's ways, according to God's mind, and according to God's truth. Ano yung God's ways? Sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ang aking isipan ay hindi mo isipan at magkaiba ang ating pamamaraan. Kung gaano kataas, higit na mataas ang langit sa lupa, hindi matataro ng iyong inaakala. For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. For how the heaven is much higher than the earth, you cannot mend my ways. Ang yun ang sinabi ng Diyos. Wisdom is following according to God's ways. According to God's mind, yung sinabi naman ni Engineer kanina, sa Matthew 5 verse 28, ang sinabi ay ganito,
Kung sino man sa inyo ang tumingin ng may isang mahalay o pagnanasa sa isang babae, sa kaisipan niya, siya ay ano? Nagkasala. Nakiapid na. Hindi nagkasala. Nakiapid. Ulitin ko kung sino man sa inyo ang tumingin ng isang mahalay, no? O pagnanasa sa isang babae, siya sa sarili niya ay hindi nagkasala, nakiapid na. So mga lalaki dito, nakatumingin na ba kayo ng masama? Di ba ang mga lalaki na-appreciate lang natin pag may sexy, no? Na-appreciate lang. Pero hindi tayo nagnasa. Hindi ka mga libong tayo, no? Huwag tayo magnanasa. Kasi pag nagnasa tayo ay nakiapid na. Nasa Bible yan. Wala kang babawasan, wala kang dadagdagan sa Bible. Kung ano ang nasa Bible, yun ang sabihin mo, kundi magkakasala ka. Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Yan ang nakasulat sa batas. Kaya kung magbabasa ka ng Bible, isabuhay mo para ma-memorize mo. Pag hindi mo sinabuhay ang Bible, hindi mo ma-memorize yan kahit kapraso. Bakit? Hindi ka gumaganap. Dapat gumanap ka muna. Di ba? Pwedeng i-memoryin mo isang bagay pero hindi mo naintindihan. Hindi yun di ba? Pero dapat gumanap ka muna. Di ba yung sabi yung sa simula pa lang ng sinabi ko, ang bawat kaloob na mabuti at ganap ay galing sa langit, no? Sa Ama ng liwanag, na siya ay hindi nagbabago at kailanman ay hindi nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan at hindi pinababayaan sa dilim. Napakaganda talaga. Kaya maadik na kayo sa Bible, huwag na kayo maadik sa kung ano man social media. Pag-uwi nyo, mamayang gabi, o bukas, magbasa na kayo sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisay. Kristiyanong pamilya? Ay masayang tunay. Next slide, please. Sabi ko ngayon, the family is under attack by the evil forces and none other than our kalaban natin, mga pinuno. Diba sinabi ko sa inyo, ang mga kalaban natin ay hindi mga tao, mga pinuno, mga Principalities, ang mga kalaban natin ay hindi mga tao, mga pinuno, mga kampol ng kadiliman o kadiliman ng sanlibutan ito, mga hukbo, pang espiritual na pang-ipapawid. So, kaya, ano panlaban natin dyan? Ang salita ng Diyos. Hebrew chapter 4, verse 12. So, pagka binasa mo na yung Bible, nalayo na siya yung kalaban. Nalayo siya yung tukso. Diba? Ang dami ng mga lalaki tukso, diba? Sabi, ang dami mga ganda, no? Pero, tayo ba mga lalaki, kung mabre-bre-ebe, tutukso ka ba? Ha? Isa ba? Na-appreciate lang ni Brother Edwin, hindi siya natutokso. Yung pag nakakita ng sexy, di ba na-appreciate mo yung gandang babae? Pero ganun lang ako yung pagkasana na i-appreciate mo lang. Amen? Amen! Next slide please, matapos na yan. Mga tayo, so isa na kayo, madaldal ako eh. Ayan, what can I do? Next slide please. Ayan. Yan, eat together. Dali lang yan. Eat together, pray together, love together. Tapos na. So, eat together. Atin muna, eat together muna. Eat together muna. Kasi pag kumakain daw ang pamilya sa isang hapagkainan, nagkakaroon sila ng banding. Nagkakaroon sila ng oras mag-usap. At nagkakaroon sila ng oras na makinig. So, pag hindi na rin kumakain sabay-sabay ang mga pamilya, sabi ni Pope Francis, ang tawag sa kanya is pamilyal, hindi family, pamilyal. Yung parang nagkagathering lang. Yung may hawak na smartphone, yung isa, nag-Hondan TV. So, nasa hapagkainan, pero wala silang lahat doon. May kanya-kanyang place. At very busy sila. Minsan nga, nagte-text sila sa bawat isa, nasa isang bahay lang eh. O, nasa yung ako, i-text niya. Sweetheart, nasa yung libro na binili mo sa akin. Text naman nila lang. Nandiyan na sa ilalim ng kama. O sige, kunin mo. Hindi ko na kumuha. Nasa loob ng bahay, nagte-text pa sila ha. Ibig sa mag-usap. Wala silang communication. Hindi nakikinig kasi nagme-message. Sabi ni Pope Francis,
yan daw, hindi tinatawag na pamilya. Pamilya lang. Yung group na tao na gumaganap lang bilang pamilya, pero hindi talaga pamilya. So dapat, marunong tayong makinig, marunong tayong makipag-bonding sa ating pamilya. Next slide, please. Yeah, pray together. Sabi ni Father, si the family that prays together stays together. Father, Peyton? Peyton? Peyton, yan. So, dapat daw sabay-sabay tayong magdasal ang pamilya para mag-rosary. Ito rin naalala ko yung si Rob, pinaalala niya yung rosary sa Tagaytay. Sana nag-uuwian na sila, pero natouch ako doon. Sabi niya, di ba tayo mag-rosary? Sabi niya kay mami niya. So, nag-rosary kami. Alam niyo, the power of prayer talaga. Iba talaga ang dasal. Next slide, please. Yan. Love one another, hindi love another one. Ha? Magkaiba yun, ha? Love one another, hindi love another one. So, itong love na ito, pinapakita ito sa pamilya. Sa pamilya kasi, kapag ka nagmamahalan, lalong minamahal mo yung mga anak mo, mas lalo mo nararamdaman, no? Na iba yung nararamdaman mo pagka lagi kayong tawag dito, nagbabanding, lagi kayong nakasama, lagi kayong nagdarasal, lagi kayong kumakain ng sabay-sabay. Kasi yung pagmamahal, nararamdaman. Sabi nga ni Mother Teresa, tungkol sa pag-ibig. Sabi ni Mother Teresa, tatapusin ko na po. Kaya lang, mamaya pa. Kasi meron pa next slide, ano? Meron sabi mo na, ako dali. Sige, pindutin mo na nga. Ayun! Pinasabi ko na natin, kaya pala eh. Kalampakan natin si Sister Mina. Anong sabi ni Yung Mother pala yun. Teresa? Eh, sabi ko, parang may kulang. Anong Ayun na, sabi? lumabas na. Anong sabi ni Mother Teresa? Good evening po sa inyong lahat. I-share ko lang po ng mabilis yung family namin. So, kami po ni Ed, maaga kami nag-asawa. 22 ako, 25 siya. Right after graduation. Yan. So, kasi yung pamilya ko na pinanggalingan, sobrang sipag magtrabaho. Yung parents ko, sobrang sipag nila magtrabaho. Parang, kasi kami laki sa lola. Ang nagpalaki sa amin, lola namin. Dalawa lang kami magkapatid. So, nung namatay ang lola namin noong 1986, malungkot, sobrang lungkot. So, na-meet ko si Ed 1987. So, nagpakasal kami 1988. Ang bilis, no? Ang bilis. So, ano yung ina-expect natin pagka early marriage? Di ba? Magulo yun. Away. Kasi, unstable, mentally, masyado kayong immature pareho. So, lagi kami nag-aaway ni Ed. So, naalala ko lang sabi ng father ko, kung mag-aasawa kayo, isipin nyo lang kung kaya nyo. Dahil kung hindi nyo kaya, huwag nyong pasukin. So, anong sagot mo? Dahil gusto mo mag-asawa, kakayanin mo. Diba? Sasabihin mo, kakayanin po namin. So, ang sabi ng papa ko, pag nagpakasal kayo, out na kayo sa family. Magsisimula na kayo ng sarili nyong family. Yun ang batas ng father ko. So, isipin ninyo, pagka-graduate, nag-asawa kami. So, very, talaga, financially, mentally, lahat, no? Paano namin yun na-survive? So, nung time na yon, hindi lang pala puro pagmamahal ang element ng marriage. Pag pala masyado kayong bata, hindi nyo masusurvive yung pressure. Yan. So isang araw, dahil sobrang away ng away kami, gusto na rin namin maghiwalay. So, ang father ko very supportive sa akin eh. Sabi sa akin, kung hindi kayo magkasundo, sige maghiwalay kayo kasi dadami lang ng dadami yung anak ninyo. Sabi niya.
Pero itong si Ed, iba siya. Iba kasi yung family na pinanggalingan niya eh. Ang family na pinanggalingan niya, very supportive yung parents. Supportive din sa akin. Kaya lang, ang training kasi sa amin, yung parang bang, yung parang kailangan street smart. Hard yung namin, hard ang training namin, ganyan. So sa kanila, very sila, very caring siguro. Sa amin, hindi masyadong affectionate, pero alam namin, may pagmamahal, sobra. Sobra yon. Kaya lang, yung mga parents nung araw, di ba, hindi naman sila touchy, hindi naman sila showy, ganyan. Kasi sobra silang masipag magtrabaho, kaya kami dineligate sa grandparents. So, ganyan yung family na pinanggalingan ko. Kaya maaga akong nakapag-asawa, dahil ganun nga yung family namin. So, ayun. Ang nangyari, si Ed, sabi niya ganyan, kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay, sabi niya. So hanggang isang araw, nagsisimba kami dun sa aming parish. Merong ang parish priest namin, nag-anyaya, sabi niya, baka meron kayong gusto, sumali kayo sa Couples of Christ, ganyan-ganyan. Ay, sabi ko, maganda yun na. Sabi ko, baka ito na yung hinihintay namin sa buhay namin na magkaroon ng presensya ng Panginoon sa buhay namin. So, lo and behold, magmula noon, unti-unti nang nabago yung buhay namin. Wala na kaming ganang mag-away. Para bang, kesa iaway pa namin, mas maraming mas makabuluhang gawin kesa mag-away. So, unti-unti, sabi, meron tayong gawain sa ganon, meron tayong prayer meeting na ganon, may household tayo. Very interesting sa amin yun. Pumupunta kami doon at doon kami nag-grow. Isipin nyo, 22. So, 1992 yun eh. So, dito ko na ipinanganak halos lahat ng mga anak ko. Dito na sila lumaki. Pinasok namin sila sa Kids for Christ, Youth for Christ, ganyan. Pagka meron nga kaming ini-evangelize, yung nagpupunta kami sa house to house, nag-i-invite kami doon sa parish namin. Sabi ng mga tao na nakakausap namin, ano ba makukuha namin dyan? Di naman kami kikita dyan. Wala namang pera dyan. Sabi ganyan sa amin, no? Pag nag-evangelize kami. Walang pera sa kuko. Alam mo, sabi ko sa kanya, naku, higit pa sa pera ang makukuha mo dito. Yung magkaroon ka ng isang buong pamilya, masayang pamilya, mababait na anak, hindi mo kikitain ng pera yan. Kahit marami kang pera, kung ang pamilya mo naman ay hindi masaya, dahil hindi mo nagabayan yung anak mo, nagkaroon ka ng mga problema sa anak mo, hindi yan matutumbasan ng salapi, di ba? Pero kung simple lang yung pamumuhay mo, nasa Panginoon Diyos nakasentro ang buong pamilya mo, hindi po kami nahihirapan pagpalaki sa 4 naming anak. Ang aming anak po, sunod-sunod sila every other year. At the age of 29, ipanganak ko na po yung 4 kong anak. So, sabay-sabay lang po kami lumaki. Yung una kong anak, na-witness niya pa yung away namin eh. Kasi si Ed, naging workaholic din yan. Ang sipag-sipag din niya magtrabaho. Umuwi siya gabi na. Lagi ako nagagalit kasi doon ako nanggaling sa ganung pamilya eh. Nakita ko yun eh, sa parents ko, sobra sa trabaho. Parang nagiging ganun din yung family namin. Parang wala din siya. Kaya ko siya inaaway, sabi ko, huwag ganyan, ganito, ganyan. At ino-honor ko yung anak ko. Kasi siya, sasabihin ni Ed, huwag ka muna umuwi. Marami pa tayong pasyente. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, nag-iintay na yung pamilya ko. Nakita niya kasi yung depression sa family namin. Dahil si Ed, sabi kasi sa akin ni Ed, ang dami-dami natin, anak, 4 yan. Paano natin mababayaran yung mga tuition, yung mga pangailangan natin? Kung hindi ako magtatrabaho mabuti, di ba? Sabi niya. Sabi ko, hindi. Bibigay yan ni Lord. Huwag mong asahan yung kakayanan mo. Mag-pray lang tayo, ibubuhos niya yan. So, ganun pa rin, ganyan. So, na-witness nung anak kong panganay yung away pa namin eh. So, ngayon siguro sabi niya, ayoko yun mangyari sa akin. Kaya siya, pag 5 o'clock, uuwi na siya. Kaya marami pasyente dyan, Daddy, bala ka na dyan, basta uuwi na ako. So, ayun. Ganun yung anak ko. Nakita niya, kinokorek niya, ganun. So, yun lang po.
Kung wala kami sa community ng Couples for Christ, siguro mag-spend ang holiday sa akin ng Christmas, sa dali niya ng New Year. Kasi okay ang father ko maghiwalay kami. Pero dahil sa Couples for Christ, nanatili kami buo. Nanatili kami buo. Ang clinic namin Monday to Friday lang dati. Para Saturday may quality time kami sa mga bata. So, akala ko puro kahihiyan na yung ipapanin ko sa amin. Kasi pagka-graduate ko, nag-asawa. Tapos lalapit ako uli, maghihiwalay naman. So, maraming salamat sa Panginoon Diyos. Dumating siya sa buhay namin. Napanatili namin buo yung pamilya namin. At yung 3 naming anak ngayon na may mga asawa na, lahat sila nasa community na rin ng Couples for Christ. Yun lang po, thank you.